Hallelujah. Amen. It's good to be in the house of God. And once again po, ulitin ko lamang po yung ating pong light encounter is rescheduled this coming December 14 to 15. So please mark your calendars. If hindi pa po kayo nakakapag-light encounter, sino po dito hindi pa po nakapag-light encounter? Taas kamay. Yung mga hindi pa po. So I assume lahat, ayun, meron pa po. No, so light encounter, what happens there? Ano po bang ginagawa doon? Ano po, ma-encounter po natin si Lord doon, tsaka yung sarili natin. Amen. Pero spoiler lamang po sa darating po na light encounter, paglabas nyo po sa lugar na ito, you will never be the same again. Amen. Alam niyo po, I would just wanna encourage everyone, December 14, 15, bago po matapos ang taon, amen, matatapos na po ang taong 2023. Bago po matapos ang taon, I pray po na we could also get to join Light Encounter bago matapos po ang taon na ito, December 14, 15, parang kamakailan lang, nag-Happy New Year tayo sa kaliwa. Uy, Mari, Happy New Year. Tapos ngayon, matatapos na po yung taon. Amen. Napakabilis po ng panahon. But God is good. Amen. And to those who are connecting online, welcome po sa ating worship service. And I pray that everyone is well po, Ayan, mari po bang pakitingnan po muna yung katabi nyo. Smile nyo po muna yan. Amen. Alright. It's good to be in the house of God once again. And this month po, ang ating pong tema for the month of October and November ay Above and Beyond. Amen. And last week lamang po, through Pastor Rose, binahagi niya po yung ating topic natin. Level up your faith. Level up your faith. Ako po personally, I was challenged and ako po ay na-encourage na po. Kasi naniniwala po ako as we level up our faith, we don't settle for less. Amen. Lalong-lalo na po sa gawain po ng ating Panginoon. Amen, church? Amen. And today po, we are going to look into ourselves din. May papa-remind sa atin si Lord and i-unveil sa atin ng Panginoon yung plano niya sa ating mga buhay. Pag-uusapan po natin itong paksa pong itong pinamagatan po nating defeating mediocrity. All right. Defeating mediocrity. Are we there? Amen. Alam niyo po, siguro ilan sa atin po ay hindi po familiar sa salitang mediocrity. So, ako po ay nag-Google, para magkaroon po tayo ng glimpse of what does mediocrity mean? Ano po bang ibig sabihin nito? So, I Googled it in Britannica Dictionary. Ang sabi daw po, ay a person who does not have the special ability to do something well. Pero ako po, I don't agree with this kasi po tayo bilang anak ng Panginoon, we have the ability to do something well. Yang katabi mo, she or he has the capacity to do something well. So, ako po ay nag-Google pa, or naghanap pa po ng iba pang meaning or definition. So, by definition, sabi po, the quality of something that is not very good. This I agree. A mediocre daw po ay alin? The quality of something that is not very good or the quality of state of being mediocre. Amen. Ako po din po ulit ay naghanap ng direct translation sa Tagalog ng mediocre. Wala po nga lang akong mahanap na, alam niyo po yun, yung talagang tugmag-tugma sa salitang mediocre. Pero meron po akong nakita, somehow relative, sa meaning po ng mediocrity na salita. Ibig sabihin daw po sa Tagalog ay katamtaman. Katamtaman or pangkaraniwan. Pero tayo po sa ating generation ngayon, ito po mas maiintindihan natin, putyo-putyo, andiyan ka ba? Tingi-tingi, mediocre. Amen, Alam niyo po, naniniwala po ako ngayong umaga that God wants us to be what? To learn something. Kasi nga po, di ba sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17, ang salita daw po ng Panginoon, all scripture is what? God-breathed, useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So I believe po, to this morning, may ibabahagi po sa atin si Lord, and I believe po, it requires humility. It requires what? Correcting, kailangan po na bukas ang ating puso. Lord, kung may babaguhin ka sa buhay ko, amen, I would like to receive it. Lord, baguhin mo ako. Amen. Amen. Alam niyo po yung mediocrity, meron po itong connotation sa atin. May mga kasinungalingan po itong nangyayari sa buhay po natin na inaagrihan po natin. Alam niyo po, I will just share six lies po na binibigay po sa atin ng mediocrity. And I will be just fast.
I would just like to encourage everyone din po, no, as we go along sa ating paksa po na pag-uusapan. Ano na po, let's just open up our hearts and let's just receive what God wants us to learn today. Sige po, no, I will start. Mga kasinungalingan po na sinasabi po sa sarili natin ng mediocrity or putsu-putsu na paglilingkod sa Panginoon. Or sa alin, hindi lamang ito spiritual, pati po practical. Maring sa labas ng simbahan. Unang-una po, no, ito po, I think makaka-relate po tayo. Yung hindi mo naman binibigay yung best mo, pero sasabihin mo, ginawa ko naman yung best ko eh. God knows. Hey. Kagaya lamang, ano pong oras ng gawain natin? 10:30. Tapos, oras po tayo dadating? Ganun. Pero kasi nga po, pamilya po tayo dito, so magkokorek po tayo, magdidisiplinahan po tayo dito. So 10:30 po ang ating gawain, no? Tapos darating tayo, 10:45, ganyan tayo. Yuyo ko lang saglit, ganyan. Tapos, no, like for example, tatanungin ka ng cell group leader mo, Nak, saan ka na? Uy bro, saan ka na? Traffic eh. Yung pala nasa bahay ka lang naman talaga. Alam niyo ba, mediocrity level yan. Mediocrity attitude or mediocre attitude po. Na po, ano? Alam mo yon, yung kayang-kaya mo naman yung gawin yung best mo, pero hindi mo ginagawa. Mediocre yon. Naiintindihan po ba yung salitang mediocrity? Amen? Amen. Yung kayang-kaya mo naman talaga gawin yung best mo, kaso hindi mo ginagawa. Ang dami mong dahilan. Amen. No, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, madaming dahilan. Amen. So yun po, mediocrity level of attitude po yan. Amen po, naiintindihan po natin. No, ako din po, no, this is while I was studying the word, ako po ay nagpe-prepare. I agree po that this is a pill hard to swallow. Ang hirap po nitong lunukin kasi nga, araw-araw po natin itong pinaglalaban. Amen, sa trabaho. Amen, no? Sa trabaho, yung, alam niyo po yon, yung, wala ka naman talagang sakit, may sakit ka na bigla. Alam niyo po, it's a mediocre attitude. Nakaka-relate ba dyan mga light young adults? Amen, kahit sa pag-aaral. Amen, pwede ka naman mag-aaral. Kaso nga lang, ang ginagawa mo, nag-ML ka muna, andiyan ka ba? No, ano naman ang ginagawa mo aside sa mag-aaral ka, tapos ang nangyari, no, nung hindi maganda yung results mo, sisisihin mo, ay kasi, hindi kasi magaling magturo si teacher eh. Andiyan ka ba? Mediocre attitude po yan. Amen. Amen, ano pa po? Ito po yung pangalawa, no? Ginagawa nga ng iba eh. Hindi ako nag-iisa. Amen. Alam niyo po, pwede po kayong mag-react pag nakaka-relate po tayo. Amen. Alam niyo po yun, ginagawa nga ng iba eh. Hindi naman ako nag-iisa. Alam niyo po ba, ang mediocrity ay isa pong nakakahawang sakit? Amen. Mapapansin niyo po yan pag sa inyong mga kapatiran sa simbahan, pag alam niyo, pag laging late din naman siya eh. Magpapalate na din ako. Andiyan ka ba? Amen. Ano pa po? Yung alin, sa cell group, pag nagsiset si coach ng 5 p.m., tapos si coach wala pa ng 5 p.m., eh lagi nagkakaroon ng ganun. Ay wala pa naman yung sa coach eh. Mamaya na ako pupunta, 5:30. Alam niyo po, that's mediocre. Amen? Putsu-putsu. Amen? Katamtaman. No? Kaya mo naman gawin yung the best mo, hindi mo lang ginagawa. Mediocrity. Say it with me, mediocrity. Amen. Alam niyo po yun, no? Kasi nakakahawa po itong sakit na ito. Na po, lalo na pag sa pamilya nyo, pag tayo po, kunwari sama-sama po tayo magsisimba, tayo po, pamilya tayo, ganyan. Tapos, 10:30 po yung service, aalis po tayo ng 10:25. Ang biyahe po natin, 15 minutes. So, ang mangyayari ay malilate. Amen, that's mediocre. Amen. I believe po, family po tayo dito, no? Family tayo, sabi mo sa kapatid kita, mahal pa rin kita. Amen. Pero kasi naniniwala po ako sa sobrang pagmamahal sa atin ng Panginoon, gusto ni Lord na tayo ay lumago. Amen. Tayo ay aside sa tayo ay lumago, tayo din ay mag-breakthrough din po, no? Maaari din po kasi yung breakthrough pala natin, kailangan din sa sarili natin. Amen. May mabago muna sa atin bago tayo makapunta sa next level. Amen. No, ano pa po? Ito number 3, kasi sila ginagawa ko naman yung part ko. Ito po yung pinapasa yung responsibilidad, no, sa iba. Pag nagkagipitan na, andiyan ka ba? Amen, pag nagkagipitan na, hindi kasi siya yan eh. Fault finding. No po, hindi lamang ito sa simbahan, maaaring sa trabaho po natin, sa ating pag-aaral, sa ating bahay. Amen. No, naghahanap ng fault ng kasalanan niya to. Alam niyo po, mediocre attitude po pala yun. Amen.
Na po, tayo po ay, kinakatatag po ng Panginoon ngayon sa ating mga sarili, yung ating mga ginagawa. Kasi alam niyo po, itong mga ginagawa po natin, araw-araw na laban. Amen. Araw-araw na laban to. Hindi niyo po ba napapansin? No? Kahit sa mga kaibigan natin, kasi I believe nga, because we are what? Tayo po ay anak ng ating Panginoon, dapat ganun din po tayo, no? There's excellence in what we do. Ano pa po yung pang-apat? No, pang-apat, ito na yung best na kaya ko eh. Kagaya ng sinabi ko nga po kanina, ano po, no, kayang-kaya mo namang gawin yung pinaka-the best na mangyayari sa gagawin mo, hindi mo nga lang ginagawa. Amen? Alam niyo po, kahit ako, minsan ganyan, even us leaders sometimes, pag napapagod na po. No po, pag alam mo yun, ang daming responsibilities, tapos magsasettle na, okay na yan, pwede na yan. Amen? No, kahit sa trabaho po natin, kahit sa pag-aaral natin, no, yung maaaring pag ikaw siguro binigyan ka ng project ng iyong guro, tapos bukas ang deadline, next week pa ang deadline, meron ka pang sigurong 7 days, gagawin na natin sa night na, gabi nang bago ipasahan, nandiyan ka ba? Amen. Alam niyo po, ganun. No, dahil nag-aaral, ganun din po. Alam niyo po ba, mediocrity level po pala yun. No? I believe po kasi talaga gusto ni Lord na tayo ay lumago, hindi lamang sa spiritual, pati din po sa practical. Kasi po, makikita po tayo ng mga tao sa labas. Amen? We are called to represent Christ. No po, ayaw niyo po't maniwala, sa atin po, no, maaaring ikaw ay magulang, maaaring ikaw ay ama, ina, no, kapatid, no, ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, ikaw ay leader. Alam niyo po, aniwala po kayo sa akin, may mga nakatingin po sa atin. May tumitingin po sa atin. No po, kaya yung sinasabi nila, church, pato, ganyan may ugali. May point po doon na partly totoo. Amen. Kasi may tumitingin nga sa atin eh. Amen, church? No, lalo na if we, tayo ay talagang nagpo-post tayo ng Bible verses sa ating Facebook, ganyan, which is not wrong. That's good. Pero pag hindi nga po nakikita sa atin, doon na lamang po yun. No? Ang nangyayari tuloy, ganun din pala, wag na lang. Amen? Amen, church? Amen po ba? Ako po, sino po dito open na baguhin ng Panginoon? Amen. Ako po sobrang open. Lord, baguhin mo ako. Kung hindi mo to kalooban sa buhay ko, baguhin mo, tanggalin mo ito. Amen. Ano pa po yung panlima? Ito yung panlima. Mas magaling pa din naman ako compared sa iba. Mas maayos naman itong gawa ko kaysa sa iba. Mediocrity po pala yan. Amen? Amen? Nakaka-relate po ba tayo? Ano po yung last? Pang-anim po, no? Ito po yung last. Ito na kasi nakasanayan namin eh. Ganito na yan. Na po, kaya po kanina po na I just shared, nakakahawa po itong mediocrity na ito. Mapapansin niyo po yan, maaring sa ating, sa loob ng simbahan. Alam niyo po, hindi po yan, hindi po exempted yung ating mong tagapaglingkod sa simbahan, sa bahay, na po sa ating paaralan. Amen? Kaya nga po, di ba, lalo na sa mga estudyante, bagsak ka ba? Bagsak din ako. Yes, pag nakahanap ka ng karamay, appear. Bagsak nga din siya eh. Okay lang yun, tabla. Okay lang yan. Amen? Amen? Mediocrity po yan. No? Kagaya nung may tao na ba dyan sa practice ngayon? Wala pa eh. Sige, mamaya na din ako. Ayan, nakakahawa na yan. Amen. No po, no? Kagaya pag sa cell group, magla-light group tayo, pumunta si leader, andun na ng 5. Tapos dahil nga yung ating mga ibang kapatiran, no? Wala pa, 5 p.m. dumating ng 6 p.m. Ang mangyayari tuloy, sa susunod, 6 p.m. na yan sila pupunta, hindi na 5 p.m. Mediocre. Amen. Say it with me, mediocre. Amen. No, sino po gusto ng ganon? Ayaw po natin, amen. Kaya po talaga araw-araw po natin itong battle. Amen. At those who we've been watching, no po. Araw-araw po araw-araw po natin itong kalaban. When it comes to marami pa pong area sa ating paglilingkod, no po, sa ating pag-aaral, pagtatrabaho, lalo na po sa mga adulting, no? Talagang na lang, hindi na natin binibigay. Sabi nga nila, ibigay natin yung 100% natin sa trabaho. 20% sa Monday, 20% sa Tuesday. Hindi po ganon. Tapos overall, ng isang buong week, 100%. For a total of 100%. Paano kung may Sabado? 10% sa Monday, 10% sa Tuesday. Hindi po, 100% every day. Kasi po, naniniwala po ako, kahit pagod na pagod ka na, basta binibigay yung best mo, 100% na po yun. No po, naalala ko nga po yung sa scripture sa Bible, no? Although, kanina pa, doon pa po yun sa ating letter. But I just wanna share. Yung
widowed woman, meron lamang po siyang barya at yun na lamang po yung pera niya, pero hinulog niya po sa Panginoon. Amen. Tapos may iba, sobrang dami nilang pera. Kaso nga lang, hindi naman sila tapat naguhulog. Amen. Ang kinount ni Lord na faithful is yung maliit. Alam niyo po ba, sa bawat isa po sa atin, maliit man o malaki, basta binibigay po natin na may katapatan sa Panginoon, yun po yung the best. Yun po yung hindi mediocrity level. Amen. Mari po bang lahat po tayo ay tumayo? And let's read the book of Philippians, chapter 3, verses 12 to 16. No po, this is Paul. Tapos ang title po nito, if you haven't get to read the Bible po dito sa Philippians, ang title po niyan is Trying to Reach the Goal. Ako po una magbabasa ng first slide, kayo po sa susunod. Amen. Sabi po ni Paul, Apostle Paul, I don't mean that I am exactly what God wants me to be. I have not yet reached that goal, but I continue trying to reach it and make it mine. That's what Christ Jesus wants me to do. It is the reason He made me His. Kayo po sa next slide. All right, on the next slide. I keep running hard. Wow. I keep running hard toward the finish line to get the prize that is mine because God has called me through Christ Jesus to live up there in heaven. Kayo po sa next. Sobrang buti ni Lord, no? Pag hindi natin alam. Ipapaalam sa atin ni Lord. And that's today. Na po, and verse 16, sabay-sabay po tayo. But we should continue following the truth we already have. Tayo po ay sumandaling pumikit at yumuko po. And let's look to the Lord in prayer. Hallelujah, God. Maraming salamat po sa pagkakataon pong ilang ito na kami po ay nagkatipon-tipon, nagkasama-sama upang malaman pa po ang iyong salita, God. Lord, maraming salamat dahil sa iyong pagmamahal, gusto mong baguhin ang aming karakter. Gusto mong baguhin ang aming mga nakagawian na. Lord, gusto mo po kaming mag-breakthrough. Maraming salamat, Lord, because your kindness lead us to repentance. And Lord, today, God, I pray, you see every heart, God. Nakikita mo po ang willingness ng bawat isa. Lord, katagpuin mo nga po ang mga taong uhaw at gutom sa iyong salita at presensya. Holy Spirit, you are welcome to move in this place. You are welcome, Lord, to change our lives, God. We just ask, Lord God, for more of your presence, Lord. And God, today, I pray, Lord, na itago mo lamang po ang iyong lingkod sa iyong presensya. Kasangkapalin mo po ako, Panginoon, upang maipahayag ang iyong magandang balita sa bawat isa, Lord. And Lord, today I just pray, Holy Spirit, Lord, sa bawat isa po na nandito, God. Lord, more than anything, ikaw po ang nakakaalam sa laman ng aming mga puso, sa laman ng aming mga motibo sa bawat araw, O Diyos. Lord, ikaw po ang nakakita. And Lord, we just want to ask for forgiveness, Lord, for everything that's been said and done. And today, God, we just want to enter into your holy presence, Lord. Willing po kami magpabago ngayon. Humble us with your presence, God. Maraming salamat, Lord. At muli po namin binabalik sa iyo mataas na papurit pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. At lahat ay magsabi ng Amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah! God is good. Tayo po ay makakaupo na. Amen and Amen. And just this morning po, kaninang 8:30 a.m., we just had an amazing time with God as we discussed this word of God din po. No? Alam niyo po, kanina sa binasa po natin, si Apostle Paul po yung nagsalita po doon. No? Si Apostle po na pinapaalalahanan po tayo na tayo po, we should strive for more, we should try harder for Jesus. No? Binahagi po ni Paul yung kanyang personal thoughts, no? Yung mga insights niya about po sa takbuhin po natin ang ating pananampalataya sa ating buhay Kristiyano. No, binahagi niya po sa Philippian Christians po iyon. At naniniwala po ako, applicable din po ito sa atin. No, tayo daw po ay to press on our faith. No, na tayo po ay magtuloy-tuloy na lumago.
Amen. At tayo po ay tuloy-tuloy na manampalataya, tuloy-tuloy po tayo mag-expect at tuloy-tuloy po tayo magpabago. Amen. Amen. Alam niyo po, no, tayo po dito, binabago po tayo ni Lord every day. And may mga instances po sa ating mga buhay na may mga hindi po tayo magandang attitude natin. Amen. May hindi po tayo magandang character natin, mga habits natin na hindi maganda. Amen. Ako lang po ba 'yon? Alam niyo po, hindi ko po gusto yung sarili ko pag malayo po ako sa Panginoon. Hindi ko po gusto yung sarili ko pag nagre-react ako ng walang ka-wisdom galing kay Lord. Na po, hindi ko po gusto yung sarili ko na gumagawa ako na hindi ko kasama si Lord. Amen? I don't like myself when I'm away with God. Na po, sana po natin yun na i-contemplate natin and reflect natin, Lord, ayoko yung sarili ko pag malayo ako sa iyo. No po? Kasi pag malayo tayo kay Lord, yun talaga yun. Babagsak na naman tayo sa mediocre life. Yung mga hindi kalooban ni Lord, gagawin natin. No? Yung mga salitang hindi dapat natin sinasabi, ginagawa natin. Kasi why? Malayo kay Lord. Kaya ang nangyayari, bumabagsak tayo sa mediocre life. Amen. Alam niyo po, wala pong masama sa ating pong paglilingkod kung meron po tayong maliit o malaki. Hindi po tayo inaantay ni Lord na maging perfect. Amen? Hindi pa po nilaantay ni Lord yon. Hindi po niya inaantay na tayo maging perfect. Ang kailangan lang ni Lord, maging willing tayo. Kasi hindi po tayo magiging perfect sa mundong ito. Na po, hindi niyo po kailangan maging, you don't have to wait to be perfect. But we must at least try. No, subukan po natin. No, sa araw-araw. Sino po dito mga nagtatrabaho? Taas kamay po. Amen. I think majority of us are actually working. Lahat po sa atin. Halos po sa atin nagtatrabaho. And also nga po pala, may mga first time tayo, I think na-mention kanina ni Coach Pao, no? May mga first timers tayo and welcome po sa ating simbahan. No? Alam niyo po, kanina nabahagi ko po sa inyo, hindi po nagtumitingin si Lord sa atin kung perfect na ba tayo or magagaling na ba tayo. And I believe po, God is not looking for perfect stewards. But He is looking for faithful stewards. Tano po sa ating takbuhin pong ito, maging tapat po tayo sa maliliit o malalaki, maging tapat po tayo sa sa pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Nakita po natin, sa binasa po natin, kay Apostle Paul, we can see Apostle Paul, being faithful to God through service. Alam niyo po, meron lamang po ako tatlong points na ibabahagi po sa atin ngayong umaga. And I pray po na buksan lamang po natin ating mga puso. Buksan lamang po natin ang ating pangunawa sa gusto pong mangyari sa atin ng Panginoon. Nung ako po ay nagpe-prepare po nito, parang pinupukpok ni Lord. Talaga. Habang nagpe-prepare po ako, last 2 weeks, nagpe-prepare na po ako. Meron na po akong prepared. But until this week po, nagpe-prepare pa rin ako, naghahanap pa rin ako ng mga cross-reference, nagre-research pa rin po ako ng mga magandang pointers. But you know what? As I studied the Word of God, yun nga po totoo po, na si Lord, hindi niya naman inaantay na maging perfect po tayo. Just be faithful. Sa bawat katabi po natin, alam niyo po, if I can just encourage everyone, let's do more for Jesus. Amen. Sino po dito mahal si God? Mahal natin si Lord. Let's do more for Him. Yung bigger than ourselves. Yung akala mo hindi mo kaya, kasi sasabi mo sa sarili mo hindi mo kaya, pero kayang-kaya mo namang gawin. Amen, Huwag natin ipagkait sa sarili din natin yun, na gumawa pa, na masigit pa sa sarili natin because God enabled us. Amen. So number 1 po, I would just like to discuss with everyone. Number 1 po, kung mananampalataya po tayo sa ating lakarin po ng ating buhay Kristiyano, if we press on, number 1, let's press on with determination. Maging determinado. Sabi po sa verse 12, sa binasa po natin kanina sa talata po ng Philippians, chapter 3. Sabi po ni Apostle Paul, once again, I don't mean that I am exactly what God wants me to be. I have not yet reached that goal, but I continue trying to reach it and make it mine. That's what Christ Jesus wants me to do. It is the reason He made me His. Amen. Alam niyo po si Paul, nirecognize niyo po yung imperfections. Lahat po tayo hindi pa po perfect, totoo po yan. Pinapakita po dito ni Paul, yung alin? Yung humility and transparency niya. Pinapakita niya po dito na even him, ako po I consider him as a spiritual giant, spiritual hero po natin si Paul. Ang dami niya nang nagawa. Sa pananampalataya, nakulong na,
No, wala siyang ibang ginawa kundi ibahagi yung magandang salita. Nakakulong na, alam niyo po yun, nakagapos na't lahat. Ang nasa isip niya, gumawa ng the best para kay Lord. No, gumawa ng the best para kay Lord. Hindi po siya nakatali sa sitwasyon niya. Ang ginawa niya, gagawa at gagawa ako ng the best ko para kay Lord. Kasi alam niya po na dito sa mundong ito, wala siyang ibang madadala kundi yung ginawa niya kay Lord at sa kapwa niya. Yun lamang po. Now, maaari ngayon, no, hindi pa po natin nauunawaan kasi baka first time mo lang. But you know what? I'm just gonna remind you that God loves you so much. At ang gustong-gusto ni Lord ay ikaw ay lumakad sa kalooban niya. No? Na may excellence, na may breakthrough, na may pag-overcome sa mga bagay na na naka-change sa atin, na nakagapos na sa atin. No, let's overcome it. Naintindihan po ni Paul, ni Apostle Paul, na wala po sa atin. Regardless po sa achievement po natin sa pananampalataya natin, no, na na-reach na yung spiritual perfection, wala pa po. Kahit sino po sa atin dito, maaaring kami po ay tumatayo dito, pero alam niyo po, araw-araw din po kaming may mga battles. Yung mga naglilingkod po dito, yung mga nakangiti po dyan, alam niyo po, tinatry ang best para kay Lord. No, nasa kabila, pag nasa bahay na, lugmok na, ganito yung nangyayari sa bahay, pero pag nandito nakangiti, ginagawa yung the best para kay Lord. Because why? We don't want to live that mediocre life. Amen. Alam niyo po yun, yung ating pong gawain, just like I've shared before, meron po tayong elderly service, 7 a.m. po doon sa main. Alam niyo po, pupunta po ng yung iba po nating makamanggagawa doon ng 6 a.m. Because why? Kasi kayang-kaya naman ibigay yung best. Amen. Wag po natin ipagkabit sa Lord yon, yung kaya nating gawin. Amen. No, sa mga dahilan natin, ay kasi busy ako eh. No, kahit hindi ka naman busy, kayang-kaya mo naman gawin para kay Lord yon. Amen. Nagkakaroon lamang po tayo ng dahilan. No? But you know what, church, today, God wants us to grow. Gusto ni Lord na tayo ay lumago. Yung katabi mo ngayon, tingnan mo yan, gusto ni Lord lumago yan sa pananampalataya niya. Gusto ni Lord na lumago yan sa kanyang sa paglilingkod sa Panginoon. Alam nyo, excellence in our faith journey is the goal, not mediocrity. Hindi po mediocrity yung ating goal. No, habang tumatagal po tayo sa ating pananampalataya, lumalalim, hindi bumababaw. Amen. Alam niyo po, ako din po, nalulungkot din po ako minsan pag nasasabi ko sa sarili ko, buti pa dati ganito, no? Tapos nung tumatagal na, but you know what? As I get to see the grace of God, amen, malayo nang nating, no? Malayo pa, pero malayo na. Tutuloy. Amen. No po, no? Sa ating mga kamanggagawa po natin, sa ating mga kapatiran dito, habang tumatagal po tayo, mas lumalalim. Amen. Mas nare-represent si Jesus Christ wherever we are. Sa speech, sa thoughts. Amen, no po? Sa gawa, dito man sa loob ng simbahan at sa labas. No? Yung tayo po ay, we get to be Christ-like as we journey with God. Habang tumatagal po tayo, nagiging kamukha po natin si Lord. Hindi po yung mundong ito. Amen. No, habang tumatagal po tayo, yung dati, sabik na sabik po tayo sa gawain ng ating Panginoon. Amen. No po, no, wala pang 10, nandito ka na. Wala pang 10:15, nandito ka na. Andiyan ka ba? Amen. No po, kasi alam niyo po yun, no, mediocrity po pala yun. Mediocrity po pala yun. Yung alam po natin yung tamang hindi lamang po ito dito sa sa simbahan. Kasi po, naniniwala po ako kahit sa paglabas po ng ating simbahan sa ating mga ginagawa, makikita din po yung yung reflection ni glory, yung glory ni Lord sa atin. May pagkakahusay. Amen? Na po, pag sinabi nating 10, siguro pag meron kayong meeting, pupunta ka ng on time, alam niyo po, excellence yun. Excellent yun. Amen? Na po, i-recognize po natin, let us recognize that settling for mediocrity is not in line with the call of Christ. Hindi po yung calling natin ito, no? Yung yung putsu-putsu, yung katamtaman, yung pangkaraniwan. Hindi po yun yung ating calling. No po? Are you here with me? Hindi po yun yung ating calling. Nasa kabila po ng ating imperfections, tatanggapin na lamang natin, nakasanayan na namin ito eh. Ganyan na yan. No? Kung gusto mong baguhin, doon ka na lang. O ganon. Amen. Pag hindi po kalooban ni Lord, hindi po natin gagawin, no? Pag may kayang gawing the best, gagawin natin yung the best para kay Lord. Amen? Sige po, palakpakan po natin si Lord. Amen. Alam niyo po, while I was preparing this, kagaya po ng binasa natin, no, sabi po ni Apostle Paul, yung press on, no? As we press on
na ano po ako na, kinausap po ako ni Lord sa prison. Alam niyo po pala, no, sa ating buhay mananampalataya, kailangan lang po natin pala, no, kapatid, press on. Kapatid, tuloy lang. No po, minsan isang araw mapapagod ka, amen? No, hindi lamang po sa ating paglilingkod sa Panginoon, kahit sa buhay, mapapagod ka. No? Sabi mo sa katabi mo, press on, tuloy lang. Tuloy lang. Alam niyo po, it signifies, yung determination na, mag-move forward tayo. Hakbang tayo, huwag tayong tumigil doon. Yung babaw ng level ng standard na yan, kung ganyan kababa yan, umangat tayo. Amen. Press on. Amen. May pagkakahusay sa pagkatawag sa ating Panginoon, sa atin ng Panginoon, kagaya po ng mga atleta. Amen po. Ang ginagawa nila, nagtitraining po sila for greatness. Tayo din po. May training din po yung ating pagiging Kristiyano. Hindi lamang po ito yung pagdating ng sa linggo, sasamba tayo, amen, tapos balik na naman po tayo ng Mondays, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday sa dating buhay natin. Alam niyo po yun, mediocrity na naman. Naunawaan po. No, let us just reflect po, no, na sa ating pagtutuloy, sa ating pananampalataya, sa ating lakarin ito, magkaroon po tayo ng determination. Lord, gusto kong lumakad sa kalooban mo. Ayoko ng mediocrity life. Alam niyo po, ako din po, no, everyday po yan. Lord, I don't want to live this mediocre life. Lalo na pag may kailangan akong gawin, nagpo-procrastinate. Sino dyan nagpo-procrastinate? Amen. No, yung nagpo-procrastinate po, may kailangan gawin, pero bukas na yan. Mediocre life po pala yun. No, na-realize ko, nga no, God. Kung may babaguhin talaga si Lord sa atin, kung para maabot natin yung next level na gusto ipagawa sa atin ni Lord, huwag tayong mamuhay ng mediocre life. Kung maglilingkod tayo, bigay natin yung the best kay Lord. No, kung nandito tayo, alam niyo po yun, well, not everyone is called to preach, not everyone is called to do everything. No, tayo po ay isang sa family po natin. Habang nandito po tayo, bigay po natin yung the best kay Lord. Habang nandito po tayo sa mundong ito, yung pinakamahusay na bibigay natin kay Lord, bigay po natin kay Lord. And I was just reading on po, no, sa talata pong ito. I just realized po, si Paul, ang dami niya na pong ginawa, pero sobrang humble. Sobrang humble na kaya niyang i-recognize na, Lord, hindi pa po ako perfect, pero tinatry ko. Tumutuloy ako. I will try my best. No po, church, no, sana magkaroon po tayo ng puso na Lord, dahil pinagkatiwala mo to sa akin, gagawin ko yung best ko. I will try. Amen po. Maaari po ba yun, no? Ano po natin, agreement po sa atin, no? I will try my best. I will try my best. And as we go on po, no? Number 1 po, no? As we press on with determination. And number 2 po, let go of the chains of mediocrity. Bitawan na natin. No? Huwag na po nating balikan. Let's read on to the book of Philippians po, sa binasa po natin, verse 13 to 14. Maring pakibasa po, kayo po, in 1, 2, 3. Verse 14. I keep running hard. Wow. I keep running hard toward the finish line to get the prize that is mine because God has called me through Christ Jesus to life up there in heaven. Gustong-gusto ko po yung I keep running hard. Hindi lamang po sinabi ni Apostle Paul na I keep running. Kasi maaari po tayo naglilingkod pero hindi naman binibigay yung the best. Maaari po tayo nag-aaral pero hindi na po natin binibigay yung the best. Amen. No? Sabi niyo, I keep running hard toward the finish line. I pray po sa finish line ng ating buhay, matagpuan at madatnan po tayo ng ating Panginoon na tayo pa rin po ay naglilingkod ng tapat sa Kanya. Amen. No, tayo ay binibigay yung the best para sa Kanya. Sino po dito naniniwala, no? Na-deserve ni Lord yon. Deserve po ba ni Lord na ibigay yung the best, yung ma-receive yung the best na magmumula sa atin? Amen. If you agree with me, can I hear you say amen with faith?
No po. Kasi why? It's an attitude. Mediocrity is an attitude. Sorry to break it to you po, no? Mahal niyo po ba ako? But you know po, sorry to say, this is the Word of God and this is just what God wants us to do. Ito po ang gusto ni Lord. Waksihin na itong buhay ng mediocrity. Alam niyo po yun. Ako po din po, napapagod din po ako dyan minsan. Because it's an attitude. It's an attitude towards the Word of God. Mediocrity po, it's an attitude towards worship. It's an attitude towards service. Sa lahat po ng bagay na ginagawa po natin, mediocrity is what you do. It's an attitude. It becomes a habit until sa alin, hindi mo na matanggal. Amen. Even po nandito tayo, no, every Sunday nandito po tayo, pero pag hindi po tayo willing na magbago, wala din po. Wala din pong mangyayari kahit anong sabihin sa inyo ni worship leader. Come on, let's lift up our hands, but if we are not willing, wala din po talaga. But today, I believe God is telling us, no, Lord, we are willing for change. No, alam niyo po, kahit ako po, kinakatagpo ako ni Lord nung inaaral ko po itong salitang ito. Kasi po, when we let go of mediocrity, we open ourselves to God's transformative power, which propels us towards spiritual excellence. Pag winaksi po natin itong putyo-putyo na paglilingkod, putyo-putyo sa buhay natin, no po, binubuksan po natin yung ating buhay sa alin? Sa kapangyarihan ni Lord na magbago sa atin. Kailangan po talaga ng humility and openness. Kailangan po ng pagtanggap. No po? Kailangan po ng pagtanggap. Alam niyo po, pag yung isang tao determinado, grabe yan, grabe kumilos yan. No, pag determinado yan, grabe yung kilos niyan, nakakahawa yung spirito niyan. Nakakatuwa po yung mga taong, alam niyo po yun, kagaya po nito ni Paul, 180 degree. Lahat po nung tinanggap niya si Jesus Christ, 180 degrees po yung buhay niya nagbago. No, talagang upside down. Dati ang ginagawa niya, pinapatay niya, pag Kristiyano ka, papatayin kita. Amen? Pero ang ginawa niya, binago siya ni Lord. Ginawa niya pinaka-the best, no? Hanggang sa mamatay siya. Yung pinaka-the best na mabibigay niya sa Lord. Tapos ang nakakatuwa pa po sa kanya, lahat ng makakasalamuhan niya, nag-i-increase yung faith. Nakakatuwa po yung ganon. Alam niyo po yun yung mga taong makakasama mo na nagdadagdagan yung pananampalataya mo. Amen? No po, na-challenge yung faith mo, oo nga no, gusto ko rin yan. No? Hindi yung pag nakakasama mo, puro negative yung nasasabi, amen? If this is us, magbago na tayo, amen? No po? Nakakatuwa po yun, na magkaroon po tayo ng ganong circle na meron kang katabi, na nakakasama ka, na yung faith mo nadadagdagan sa presensya niya. And this is Apostle Paul. Yung bibigay natin yung best natin. Alam niyo po, I'm just gonna share, yung mediocre po, no, ay para pong parang chains, alam po yung chains, yung parang para tayo nakagapos, it weighs us down, no? Preventing us from what? Experiencing the fullness of Christ. Pag ikaw mediocre pa rin yung gawa mo, naku sayang lang, hindi po natin ma-reach yung full potential natin. Si Lord gusto po maabot yung full potential natin. Regardless po kung anong edad na po natin sa buhay natin ngayon. Gusto po ni Lord. Kaya po siguro, hindi po aksidente na nandito po tayo ngayon. Kasi why? Sasabihin ni Lord, Nak, gusto kong maabot mo pa yung full potential mo. No? Bitawan mo na yung mediocre life na yan. Amen? Alam niyo po, I'm just gonna share onto the book of Matthew, chapter 25, verses 14 to 30. No? Speedy na lang po, no? I'm gonna read on first slide. Sabi po dito, as a title po niyan is actually the parable ng tatlong tauhan or the parable of talent in English. Ayan po, no? Sabi po doon, in verse 14, katulad ng kwentong ito, ang kaharian ng langit. May taong aalis para pumunta sa malayong lugar, kaya tinawag niya ang mga tauhan niya at pinagkatiwala niya ang property niya sa kanila. Kayo naman po sa next slide. $1,000 sa isa pa. Kumilos agad yung tauhan na nakatanggap ng 5,000 coins. At ininvest niya yon. Kumita siya ng 5,000 pa. Kayo naman po sa next slide. Kumita ng? Pero yung? Next slide.
Paglipas ng mahabang panahon, bumalik ang amo at pinag-report ang mga tauhan. Verse 20, lumapit yung tauhan na nakatanggap ng 5,000 coins at sinabi, Boss, ito po yung 5,000 coins na iniwan nyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 na kinita ko. Next. Kayo po, magaling. Tapos, lumapit naman yung tauhan na tumanggap ng 2,000 coins. Sabi niya, Boss, ito po yung 2,000 na inaiwan nyo sa akin. Ito naman po ang 2,000 na kinita nito. Next slide. Magaling, mabuti ka at maaasahan, sabi ng amo. Dahil maaasahan ka sa maliit na halaga, ipapamanage ko sa iyo ang mas malaking halaga. Tara, mag-celebrate tayo. Verse 24. Kayo naman po. Tapos, verse 24. Boss, at namimitas kayo ng mga bugang hindi nyo naman tinanim at hina-harvest nyo ang hindi nyo hinasik. Natakot po ako, kaya binaon ko na lang po ang pera nyo sa lupa. Ito na po ang 1,000 coins nyo, hindi kumita. Alright, verse 26, kayo po. Sabi ng amo, na pumipitas ako ng mga hindi ko tinanim at nag-harvest ako ng hindi ko hinasik. Verse 27, 28, dapat dineposit mo na lang yung pera ko sa bangko. Kumita pa sana at makukuha ko lahat yon na may interest pa. Ngayon, kunin nyo ang pera sa kanya at ibigay doon sa may 10,000 coins. Last slide. Dahil ang meron ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Pero yung wala, kukunin kahit ang konting meron siya. Verse 30, sabay-sabay po nating basahin. Itapon nyo ang walang kwentang tauhan na yan sa kadiliman. Hahagulgol siya doon at manginginig sa sobrang hirap. Amen. Alam ko po, naniniwala po ako dito sa bawat isa po sa atin, binigyan po or pinagkalooban po ng Panginoon ng yaman. Amen. Tayo po ay may kanya-kanya. Ano pong ginawa nung una, invest niya, minultiply niya. No? Binigyan siya ng 5,000, nagkumita siya ng 5,000, binalik niya sa boss niya. Yung pangalawa, 2,000, binalik niya, may 2,000 nakita. Yung pangatlo po, binigyan siya ng kaloob, ang ginawa niya, tinago niya. Ibig sabihin po, hindi niya ginamit. Alam niyo po ba, yung pinakamayaman na lugar sa alin, sa mundong ito, nasayang na yaman, alam niyo po saan? Sa sementeryo po. Sayang, ang galing sana nun hindi nagamit. Sana po, habang tayo po ay nabubuhay, paggamit tayo kay Lord. Kasi po yung mga taong napapagkatiwalaan sa maliit, napagkakatiwalaan sa malalaki. Kung gusto po natin ng breakthrough, mapagkatiwalaan po tayo sa mababa, mapapagkatiwalaan po tayo sa malaki. And as I end po, this man of God, let me just share to you, ito po si Nick Vujicic. Ayan po, nasa next slide. Ayan, yan po siya. Ayan, I think nakikita niyo na siya sa Facebook. He's all over Facebook. Ano po? He was what? He is born what? Without legs, wala po siyang kamay. No? Imagine niyo po yung unimagined physical challenges niya tsaka yung mga emotional struggles niya po. However po, sa kabila ng mga kahit niya pa, naglingkod po siya. At sa paglilingkod niya, hindi lamang yung putso-putso yung binigay niya, yung pinaka-the best yung binigay niya. Alam niyo po siya ngayon, siya po ay motivational speaker. He is a pastor and author. No? Encouraging everyone about the goodness of God. Worldwide po yan. Amen. Walang paa, walang kamay. Why? Kasi hindi po nagsettle sa mediocre life. Hindi po nagsettle. Alam niyo po sa bawat isa po sa atin, si Lord, may pinapagawa po sa atin si God ngayon. Kasi po yung buhay po ng bawat isa nagmamatter kay Lord. May kaya kang gawin. Hindi ka hanggang dyan lang. I always tell it to myself, Francis, may kaya pang gawin sa'yo si Lord. Gawin mo pa yung the best mo. Napapagod? Press on. Kaya number 3 po, let us overcome mediocrity. It's on our slide, po?
verse 15 to 16, all of us who have grown to be spiritually mature should think this way too. And if there is any of this that you don't agree with, God will make it clear to you. Sobrang buti ni Lord. Sobrang buti ni Lord. Alam niyo po yun, pag ikaw may madami ka ng ginagawang mali sa buhay, pag hindi niya nakalooban, i-reveal ni Lord. Matama ka lang. Mawasto lang. Para lang hindi ka maligaw. Iaalaw ni Lord, yes. Pero sobrang pagmamahal niya na gusto niyang mag-progress tayo, no? Huwag tayong manatili sa mediocre life na yan. I-reveal ni Lord, nak, ito na yung ginagawa mo. Baguhin na natin. At I believe po, no, hindi po aksidente na nandito po tayo ngayon. Maaari may sinasabi sa atin ni Lord, nak, tigil na natin yan. Tigil na natin yan. Embrace na po natin yung mindset, Lord, whatever na pinagkatiwala mo sa akin, Panginoon, gagalingan ko. Kung aatin na lang ako ng service, Panginoon, aagahan ko. Ibibigay ko yung the best ko. Kung ano meron ako, Lord, ipapagamit ko. Church, nakakatuwa po yung mga ibang po natin, mga naglilingkod, no? Na pag, sobrang mahiyain nung una. Pero nung nagpagamit kay Lord, inalaw na magpagamit sa ubasan ni Lord, nagugulat ka, nagiging ibang tao na. Nagagamit ni Lord sa ubasan. Yung hiya, nawawala. Nababago. Kasi po, tinanggap. Lord, baguhin mo ako. I pray po, today, as we receive God's love, we receive also His rebuke, His corrections, His teachings. Alam niyo po, overcoming mediocrity is a lifelong journey. Araw-araw yan. Araw-araw yan. Araw-araw po yan. But God wants us to what? To move on. Gusto ni Lord talaga mag-step forward. Kasi po, sabi mo sa katabi mo, hindi ka hanggang dyan lang. Yung pananampalataya natin, hindi lang hanggang dyan yan. Kaya nga, di ba sabi niya, I have come so that you may have life and have it to the full. Sobrang buti ni Lord. Sa sobrang buti niya, alam niyo, dinadako niya tayo sa ganitong pagkakataon. Hi, Lord. Patawad. Amen. Lord, baguhin mo po ako. And as we journey life, let's seek His guidance, no? Hindi po natin kaya ng tayo lang mag-isa. Ng spiritual community po, yes, that helps. And I pray po, when you feel like you are living a life of mediocrity, pag feeling mo nandito ka sa buhay na ito ngayon, I pray that you go back to where God spoke, remember your first love, and go back to your first love. No, can I just encourage everyone to stand up on our feet? There's this passage in the Bible na po talaga, always just brings me to my knees, and talagang, alam niyo po yan, mangungusap talaga si Lord, especially to those who have been serving, to those who have been serving, to those who have been trying their best to do their best para sa Lord, to live an excellent life. Sabi po sa Revelations chapter 2, verse 4, Yet, I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Wow! You know what po, church, this is actually Jesus Christ through the letter through John. Sabi niya, alam ko naman yung ginagawa mo no? Sobrang grabe ka magtrabaho sa ubasan ko, sa kingdom ko, your hard work and your perseverance. Alam ko yan. I know that you cannot tolerate wicked people. That you have tested those who claim to be apostles but are not and have found them false. Tapos, you have persevered and have endured hardships. Lahat po tayo, For my name and have not grown weary. Ginagawa mo naman yung tama. Kaso nga lang, ito lang yung issue ko sa iyo. Nakalimutan mo na yung first love mo.
Alam niyo po, pag nakalimutan na po natin yung pagmamahal natin nung una sa Panginoon, dito na po nagsisimula yung mediocre life. Wala nang passion. Okay na yan. No po, no? Pupunta dito na parang wala lang. Alam niyo po yun, kasi nga, we as a family, we want to be disciplined by God. Sa family po, no, gusto ni Lord na tayo ay mag-increase sa ating pananampalataya, mag-level up tayo. And this is God telling us, now is the time, grab it na. Lahat ng pwede mong itapon sa akin, yung mga negativities, ibigay mo na sa akin yan, and let's move forward. No, trying hard, running hard to press on to the goal, into the finish line. Na sa lahat ng ginagawa natin, I pray that we do it with all of our hearts, not as if like we are working for human being, no? Pero ginagawa natin itong ating paglilingkod sa alin? Sa ating Panginoon. Let's run the race, no? Na may pagkakahusay. May pinagkitiwala sa atin. If kaya ibigay yung the best na natin, no? In this life, this is just gonna be so short. Here today, gone tomorrow. What matters is what you did to Christ and what you did to His people. You know, church, if we've fallen into this trap, wala nang passion, wala nang engagement, pupunta na lang just for the sake of attendance, just for the sake na hindi masabi, hindi na ma-attend yan. You know, that's also a mediocre life. No, yung pupunta na lang dito kasi dito yung friendship, and that's okay, that helps. But God wants us to go into the next level. Gusto ni Lord, humakbang ka na. Kung anong meron ka ngayon, magpagamit ka na. Kung matagal ka nang kinakausap ni Lord, gamitin natin yan sa ubasan ko. Tara, pagamit ka na. Kailan mo pa aantayin? Pagtapos na. And mediocrity po, no? It will put us into a life of being complacent. Okay na yan. Pero ayaw ni Lord yan. This morning, God wants us to go to breakthrough. Shall we close our eyes and bow our heads? If you want to live an excellent life, brothers and sisters, kapatid, magulang, mga kapatid, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent of praiseworthy, think about such things. Kapatid, pag may pinagkatiwala sa iyo si Panginoon, si Lord sa iyo, buhay mo ngayon, huwag ka nang mag-hold back. Bigay mo na kay Lord yan. Let's commit our lives to the Lord. Lord, here's our lives. Use it for your glory. Use it for your glory, God. Panginoon, lahat ng meron kami sa aming mga kamay, talents, Lord, gifts, or anything. Lord, gamitin mo kami, Panginoon. And right now, church, huwag ka lang papayag na magpapagamit ka lang sa Panginoon sa every day or sa every Sunday. But kung magpapagamit ka na lang, maging determinado ka na, nagagawin mo yung best mo para sa Panginoon. Iwan na natin yung life na yan. Come on. If you are this one, no? If you are this person right now, kung ikaw itong kinakausap ni Lord ngayon na gustong ipaiwan sa iyo ang mediocre life, I want you to raise your hand. Itaas mo yung kamay mo if this is you. God, ayoko ng ganitong buhay, Panginoon. Gusto ko ng umabante. If you feel like you are trapped today, you can lift up your hands as a sign of surrender. Lord, here I am. Use me, God. Ayoko na po sa buhay na ito, Panginoon. I want to step into the next level. Use me, Panginoon. Use me for your greater glory. Use me, Panginoon. If this is you, kapatid, I just want you to, as you raise up your hand, sabi mo sa Panginoon, this is your personal time with God. Surrender your life to God. Lord, whatever it is na binigay mo sa akin, pinagkatiwala mo sa akin, Lord. And if there is attitude, there are bad habits, Panginoon, Lord, binibigay ko na po ito sa iyo, Panginoon. I trade it for excellence. Binabalik ko, Panginoon. Binabalik ko sa kaaway, Lord, lahat ng naitanim sa akin na hindi mo kalooban.
Lord, ngayong araw na ito, gusto kong humakbang sa next level ng aking pananampalataya. Gusto kong humakbang, Panginoon, sa next level, Panginoon, ng paglilingkod. Lord, ayoko pong matrap sa buhay ng complacency. Lord, hindi ako hanggang dito na lang. May kaya ka pa pong gawin sa buhay ko. I want to step into that next level. I don't want to live that mediocre life anymore. And if this is you, church, you can just open up your mouth. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, gamitin mo po ako. Hindi lamang ito usapin nandito sa simbahan, maaring sa labas ng simbahan, sa trabaho mo, sa pag-aaral mo, sa loob ng bahay. Lord, makita nga po sa amin, Panginoon, ang kaluwalhatian mo, ang kadakilaan mo. As we worship God today, church, shall we come to a place of surrender? Lord, if there's anything that you want, bigyan mo din po kami, Panginoon, ng banal na takot sa iyo. Sa aming paglilingkod, may katapatan, may banal na pagkatakot sa iyo. Gagawin ang kalooban mo. Hallelujah, we worship you, Lord, in this place. Oh, we worship you. Oh, we honor you. We lift up to you, God, everything we have. Lord, we want to move your heart this morning, this day, God. We want to bless your name. We want to step into the life of breakthrough today. Today, Lord, is a day of breakthrough. We don't want to live that mediocre life. We're going to the next level. Ihahakbang namin ang aming mga paa. Ihahakbang namin, Panginoon, ang aming pananampalataya. Aabante kami, Panginoon. Hindi kami papayag na matrap sa buhay na ito, God. We are going to the next level. Hallelujah. Come on, church, lift up your faith today. Come on, lift up your faith. Say it with faith today. Huwag kang mo hayaan na matrap ang sarili mo sa kulungan ng mediocre life today. Hallelujah. Let's worship God. I just wanna move your heart. It's all I wanna do. I just wanna stand in awe and pour my love on you, no matter how much it costs. I freely give it all to you. Oh, to you. I just wanna move your heart. Get caught within your gaze, right here in your presence, God, is where I wanna stay. Oh, just to dwell in your house, spend my hours and my days on you. Oh, to you. So is it a fragrance? Then I pour my all out. Lord, itong buhay namin, Panginoon, Lord, nilalatag namin sa iyo, Lord. Then here I give my vow. Is it a song I sing? Then here's every melody. Just tell me what moves you. Come on, let's move his heart today. I wanna move you. We surrender. Is it a Then fragrance? I pour my all out. Is it a life laid down? Then here I give my vow. Is it a song I sing? Then here's every melody. Tell me what moves you, Lord. I wanna move you. Is it a fragrance? Is it a Then I fragrance? pour my all out. Is it a life laid down? Then here I give my vow. Is it a song I sing? Let's all lift up our hands to the Lord this morning. Just tell me what moves you. Yes, oh God, tell me what moves you, Lord God, because we want to move you.
is a fragrance that I pour my oil out. It is life laid down, and here I give my vow. It is a song I sing that there's every melody. Just tell me what moves you. I wanna move you. And we just want to move your heart this morning, Lord God. Oh, we bless your name, oh God. Oh, rakarabashekarabababahay. If that is your heart, to move the heart of the Lord right now. Hallelujah. Open up your mouth to Him. Open up your mouth to Him. Hallelujah. Have commitment to the Lord. Lord, this is my commitment. This is my commitment this morning. Oh, rakarabashekarababahay. Hallelujah. Lord, ang commitment ko, Panginoon, to do an excellent things for your glory alone, Lord God. Ang commitment ko, Panginoon, sa umagang ito, gagawa ako at tatrabaho ng mga bagay, Panginoon, na magpaparangal sa pangalan mo. If that is your commitment, church, talk to the Lord right now. Open up your mouth to the Lord right now. Oh, hallelujah. We don't want to live a mediocre life, Lord God. We don't want to live in mediocrity, Lord God, because we want, oh God, to do our best. Oh, rakarabashekarababahay. Oh, hallelujah. Oh, rakarabababahay. Come on, hallelujah, church. Sikarabababahay. Seek the face of the Lord this morning. And all to you, Lord God. And I just want to move. We just want to move, oh God. Hallelujah. Oh, rakarabababashekarababahay. Hallelujah. We honor you, Jesus. Oh, hallelujah. This is a fragrance. Hallelujah. Is it a fragrance that Now pour my oil out. It is a life laid down. That in here I give my vows. It is a song I sing. then here's Yes, oh God. Sa huling pagkakataon, hallelujah. It is a fragrance, oh God. Oh, rakarabashekarababahay. Oh, hallelujah. Make our lives, oh God, an offering unto you, oh God, this morning. Oh, rakarabashekarabahay. And here's every melody. Just tell me what moves you. I wanna move you. It is a Is fragrance. it a fragrance that I pour my oil out. It is a life laid down. that This is our prayer, oh God, this morning. It is a song I sing. then Here's here's every melody. Tell me what moves you. I wanna move you. tell me What what moves you? I wanna move you. Hallelujah, Jesus. Father, we thank you, Lord, for reminding us about your word. God, naniniwala kami na you don't want, oh God, a life na kung saan lumalakad, Panginoon, kami sa mediocrity, Panginoon, na pamumuhay. God, today, Lord, we want, oh God, to commit ourselves to you. Lord, we want to commit our lives to you, Lord God, that we will walk, oh God, with excellence. We will walk, oh God, na strives kami, Panginoon, for righteousness. We will walk, oh God, na mag-strives kami, Panginoon, hallelujah, for holiness. This is our heart. Come on, church, if that is your heart, why don't you say that to the Lord? And hallelujah, utter to God, hallelujah, your commitment, saying to the Lord, Lord, this is my commitment to you.
Ito yung gusto ko, Panginoon. Ito yung puso ko, Panginoon. Ito yung damdamin ko ngayong oras na ito, Panginoon, na nais kong sabihin sa iyo, Panginoon, na gusto ko, Lord, lakaran kung ano ang kalooban mo sa buhay ko. This is my heart today, Lord God. This is my heart today, Lord God. Panginoon, salamat, Panginoon, sa iyong lingkod na ginamit sa umagang ito for reminding us about your word, Lord, na ayaw mo, Panginoon, na kami ay lumalakad, Panginoon, sa pangkaraniwan lang. But God, you want us, oh God, to do an excellent thing, oh God, for your own glory alone. And this morning, Lord God, we will keep your word, Lord, into our hearts. Paglabas po namin sa lugar na ito, Panginoon, babaunin namin ang iyong salita mo. Sapagkat you said in your word, Lord God, walang salita mo na masasayang, Panginoon. Walang salita mo, Panginoon. Hallelujah. Na malulos, Panginoon, sapagkat itong salita mo na ito, Panginoon, ay ilalagay mo sa aming mga puso. At magkakaroon, Panginoon, ng changes into our lives, Lord God. Hallelujah. Samahan mo po kami, Panginoon. Gabayan mo po kami, Panginoon. Hallelujah. Sa aming journey everyday, Lord God, let your wisdom be upon us. Kung nakaabot po kayo sa dulo ng preaching po na ito, nais po namin kayong pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso sa inyo pong pagsuporta at pakikinig ng salita ng Panginoon na handog po sa inyo ng Light Church May Kawayan. Truly indeed, that through this platform po, marami na po tayong naabot sa paanan ng Panginoon for His glory and for His honor. And ngayon pong oras na ito, kung nais nyo pa pong suportahan ang gawain ng Panginoon, you can easily finance and support and give sa ating pong platform sa gawain ng Panginoon. And we can visit po ang ating pong website na matatagpuan po, makikita po natin yan sa ating screen. And that is www.lightchurchph.org/give. At makikita po natin doon yung ways of giving po natin to support and finance the kingdom of God. Or naman, pwede po tayong manood ng ating pong mga live stream. Meron po tayong worship Sunday services po every Sunday. That is 10:30 a.m., 1 p.m. for the youth, 4 p.m., 7 p.m., and 11 p.m. po. Philippine time po yan. Maraming salamat po ulit sa inyong time. At sa susunod po na ating mga preachings, patuloy po nating suportahan. Maraming salamat po and shine for Jesus.